Hi, good morning everyone. I'm Dr. Mads Flores. Ako po ay isang emergency medicine specialist. Sa mga hindi nakakailam, in-start ko po ang vlogging journey ko last year noong November para po magbigay ng kaalaman at awareness tungkol sa emergency medicine. Ito po ang layunin natin kung bakit tayo nagpa-vlog. At ngayong araw pong ito, gusto kong basahin ng isang artikulong ginawa ko para i-dedicate sa mga tulad kong emergency medicine physician. Sa loob ng ating emergency medicine room, ang oras ay hindi sinusukat sa minuto. Sinusukat ito sa tibok ng puso, sa tinog ng mga monitor, at sa bilis ng takbo ng mga nurse at doktor. Madalas, ang focus natin ay ang efficiency. Pero ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sulat mula sa isang naging pasyente ko na papangalanan kong Elias. Hindi po tunay na pangalan para itago ang kanyang identity. Nakita niya ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng pagmamadali. Si Elias ay dumating sa ospital noong bandang 3:00 ng madaling araw. Takot na takot siya. Ito ang liham niya sa board of directors. Ang sabi niya, takot na takot ako. Nakahawak ako sa dibdib at sa totoo lang, pakiramdam ko, isa lang akong numero sa siksikang waiting room. Ako lang yung cardiac case sa medical room 4. Pero pumasok si Dr. Mads. Hindi siya agad tumingin sa monitor. Hindi muna siya nag-type sa computer. Sa halip, kumuha siya ng upuan at tumabi sa akin. Yung simpleng gesture na yon, yung umupo siya para maging kapantay ko, ay binago ang lahat. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay ko at nang walang sinasabing anuman, hinawakan niya ang balikat ko para pakalmahin ako. Hindi lang siya nagtanong tungkol sa pain scale ko. Tinanong niya ako, Elias, sino ang naghihintay sa iyo sa bahay? Nung sinabi ko sa kanya na birthday ng apo ko sa Sabado, hindi lang siya tumungo. Tinignan niya ako sa mga mata ko at sinabing, sige, gagawa natin ng paraan para makauwi ka at makapag-cut ng cake kasama ang iyong apo. Sa sandaling iyon, hindi lang ako pasyente, hindi lang ako diagnosis, isa akong lolo, isa akong tao. Hindi lang ang puso ko ang kinamot ni Dr. Mads. Pinakalman niya rin ang kaluluwa ko. Pinalagaan niya ako na parang sarili niyang tatay. Sa mundo ng healthcare, madaling makita o makakita ng gallbladder sa room 12 o broken hip sa room 8. Pero sa likod ng bawat chart, may mga kwento ng buhay, mga pamilya, at may takot na nangailangan ng pagkalinga nating mga doktor. Standard na ang maging mahusay na doktor or nurse. Pero ang ituturing na pasyente bilang pamilya, iyan ang ating tunay na tawag or calling. I challenge you today, huwag lang natin gamutin ang sakit. Tingnan natin ang tao. Pakinggan natin ang kwento nila. Ipanatag natin ang kanilang loob na sa bawat taong papasok sa ating pinto ay itatrato natin ng may malasakit, may mainit na proteksyon na tila ba sarili natin silang katugo. Dahil kapag itinuring nating pamilya ang ating pasyente, hindi lang katawan ang pinapagaling natin, binubuo natin muli sila at binibigyan muli ng pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig. Ang ending ng speech na ito, please show empathy to your patients. When we treat our patients as our family, we treat them well and we treat them with malasakit. Ako po ulit si Dr. Mads Flores, isang practicing emergency medicine sa Pilipinas, nagsasabing Mads ligtas ang may alam.